Yo, Kirara. Salamat sa pag-click sa upload natin ngayon. Pero bago natin simulan, paki-like mo naman ang video. Na-like mo na? Salamat. Bago tayo tuluyang magsimula, isang mabilis na patalastas lang po mula sa ating sponsor. Hello po Sir Kira at sa inyong mga tagapakinig. Salamat po sa bawat pagpo-post ng aking kwento na tunay kong karanasan. Para po sa nag-comment na gampanan ko na lang daw ang misyon ko, nagagampanan ko naman po ito dahil isinasama ko ng manggagamot dito sa amin. Pero hindi katulad ng ibang manggagamot o may kakayahan. Sila nagbi-video at pinopost sa social media. Kami po ng kasamahan kong manggagamot, pinagbabawalan ito sa amin ng gabay namin. Ang sabi ng aming gabay, makikilala naman kami, pero hindi sa paraan ng ibang manggagamot. At saka isa pa, para din sa aming seguridad. Kasi maaari kaming mapahamak sa pamamagitan ng social media na yan. Kaya sana, no hates po, just love na lang po. At saka nag-share ako ng kwento dito, hindi para magyabang o kung anuman. Nag-share ako, una para makagaan ng loob. Pangalawa, maibahagi ko ang mensaheng ipinaaabot sa akin ng Diyos. Na alam ko naman po na mahirap paniwalaan. Kasi kahit ako, hindi ko naman nakalain na mangyayari ito sa buhay ko. Kasi tao lang din naman ako at isang makasalanan. At saka pagpasensyahan nyo na po yung mga isinesend kong kwento Sir Kira kung may mga mali o error. Kayo na lang po sanang bahalang mag-ayos. Itong ika-4 na yugto ng aking ikukwento ay tungkol sa pagkausap sa akin ng isang demonyo. Pagkatapos ng pakikipag-usap sa akin ng Amang Yahweh sa panaginip, ay nagpakita naman ng kaluluwa ang demonyo na puno ng latay sa buong katawan. Nakaitim ito na damit at wala ang itim niya sa mata, puro puti lang. Tinatawag niya ako sa aking pangalan, sa kanyang malalim na tinig. At yung pagtawag niya sa akin ay parang nangaasar. Patawa-tawa pa siya. Isa sa mga gabay ko ang nagsalita. Pero hindi ko siya nakikita. Tinig lang niya. Dada, si Belfigor yan. Maaaring siya ay inuutusan ng hari ng kadiliman para ikaw ay usigin. Huwag kang magpapadala sa takot. Manalig ka lang sa Diyos, Ama. Hindi ka niya papabayaan. Mabuti na lang Sir Kira, nung puntahan ako ng demonyo, katatapos ko lang magdasal. Nung panahon din na to, hindi ko pa kilala si Nanang Mering, yung kasamahan ko ngayon na manggagamot. Sabi ng gabay ko, ito daw pong si Belfigor ay may kakayahan na magpalaganap ng katamaran. Nagagawa niyang pasamahin ng tao sa tamad na pamumuhay at hindi gampanan ng kanilang mga responsibilidad.
kaya din niyang mag-alok ng kayamanan. Ngunit ang magiging kapalit nito ay ang kaluluwa ng tao. Isa pa sa kanyang kakayanan ay ang pagpapalaganap ng inobasyon, kung saan nagiging sanhi ito ng pag-unlad ng lipunan. Isa pa sa kakayanan niya rin ay ang kanyang kakayahang magbagong anyo upang mas madali niyang malinlang at makuha ang loob ng tao. Maaari siyang magpakita bilang isang matanda o isang kaakit-akit na nilalang na siyang makakahikayat sa tao. Maaari rin siyang magpakita bilang isang nakakatakot na anyo o kung ano man ang naising niyang ipakita. Sa panaginip kong yun, ay kinausap ako ni Belfegor. Woods, hindi ka natatakot. Dapat takot ka. Kilala mo ba ako? Alam mo ba kung ano ang pangalan ko? Sa malamang, wala kang alam. Sabi niya sabay tawa. Hindi lang ako kumikibo, pero nagsasalita ang gabay ko at naririnig ko siya sa aking isipan. Sabi niya, huwag akong matatakot. Nandito lang daw siya sa tabi ko. Banggitin ko daw ang pangalan ni Belfegor at ito ay aalis. Bago ko banggitin ang pangalan niya, ay nagsalita pang muli si Belfegor. Ano? Alam mo ba ang pangalan ko? Hindi naman ako pumunta dito para takutin o guluhin ka. Nandito ako para balaan ka. Mabait pa ako niyan dahil binabalaan ka ng isang mataas na demonyo na katulad ko. Nandito ako dahil pinasugo ako ng aking amang Diyos na si Satanas. Hinayaan ko lang siyang nagsasalita. Tanda ko ang lahat ng sinasabi niya. Sabi niya, kung may 7 arkanghel, ay meron din naman daw 7 prinsipe ang impyerno. Dapat daw malaman ko kung sino siya sa 7 iyon. Tulad ng sinabi ko sa'yo, hindi ako lilikha ng gulo. Gusto ko lang ipatid sa'yo ang mensahe ni Satanas. Gusto niyang tumigil ka sa kakapanalangin mo. Nakakasakit ka ng ulo. Hindi lang yun. Kapag kayong mga tao, inagdarasal, para kaming sinisilaban ng apoy. Mas mainit pa sa apoy ng impyerno. Pero tandaan mo, walang magagawa ang Diyos niyo sa amin. Kaya ano pang silbi ng paggawa mo ng mabuti at paglilingkod mo sa Diyos? Makakakuha ka ba ng pera dyan? Kung ako sa'yo, gawin mo na lang ang bagay na ikakasaya mo. Inaaksaya mo lang ang oras at panahon mo sa paglilingkod ng walang kabuluhan. Akala mo ba, hindi namin alam ang lahat ng nangyayari sa'yo? Alam kong gusto mo pang ibahagi sa mga tao ang karanasan mo. Sige, tingnan natin kung may maniniwala sa'yo. Sabi niya sabay tawa ng malakas. Bigla din siyang nag-open ng iba pang topic na para ba niya akong inuudyukan. Nabanggit niya yung lalaki na gusto ko raw nung grade 6. Gusto ko daw ba itong makuha? Ibibigay niya raw sa akin ng sangkap ng panggayuma. Inuudyukan niya rin ako na gantihan ng lahat ng nanakit sa akin. Patayin ko daw sila gamit ang pangkukulam o pambabarang. Sumapi lang daw ako sa kanila
at ipapakita niya sa akin ang lahat ng may kaalaman na galing sa kanila. Hindi na ako nakapagpigil nun. Sumagot ako sa kanya at binanggit ko ang pangalan niya. Belfigor, huwag mo na akong tuksohin. Kailanman, hindi ko na naising gumamit niyang mga sinasabi mo. Hindi ako gagamit ng gayuma para lang mahalin ako ng isang tao. Kung mamahalin man niya ako, yung bukal sa puso niya, yung tanggap niya ako, at yung walang pilitan. Tandaan mo ito, nakasulat sa Biblia na ang pag-ibig ay matyaga at mabait. Hindi naiinggit, hindi mayabang o mapagmataas. Hindi magaspang ang ugali, hindi makasarili, hindi magagalitin o mapagtanim ng sama ng loob. Hindi ito natutuwa sa kasamaan, kundi nagagalak sa katotohanan. Ang pag-ibig ay mataisin, mapagtiwala, puno ng pag-asa, at matyaga hanggang sa wakas. Hindi ko gugustuhin na mahalin ako sa paraan na sinasabi mo. Ang gusto ko ay mahalin ako ng tunay at busilak, ng walang pilitan. Huwag mo na akong tuksohin. Huwag mong usigin ang Diyos na siyang lumikha sa ating lahat. Umalis ka na dito. Inuutusan kitang umalis dito, Belfigor, sa pamamagitan ng pangalan ni Jesus. Ngunit nananatiling matigas si Belfigor at nagpatuloy siya sa pagsasalita. Teka lang, hindi pa tayo tapos. Ito ang pakatatandaan mo. Sa oras ng kagipitan, hindi ka aalalayan ng Diyos mo. Ang pamilya na kinatatakutan mo ay mawawala at babawiin niya. Tingnan ko lang kung hindi mo siya sisihin. Humarap akong muli sa altar at nagwika. Pinupuri at sinasamba kita, Panginoong Hesukristo, sapagkat sa pamamagitan mo ay tinubos mo ang mundo. Pagkatapos noon ay nagising na ako. Pagkalipas ng 2 o 3 buwan, ay nagpakita muli sa akin ng isa pang demonyo. Ang demonyong tinatawag na si Azazel. Nakita ko ang anyo niya, na tila isang kambing ang katawan, na mayroong pakpak na anyong paniki. Ang mga mata niya ay naglalagablab sa apoy. Ang kanyang balat ay sobrang itim. Sa aking pagkabigla, binanggit ko ang nasa Biblia, ang nakasulat sa awit 121. Buo ko itong binanggit, at saka ako nagdasal ng Latin na Ama namin 3 beses. Nagtaka noon ang aking pamilya. Paano ko daw natutunang magbanggit ng Latin? Wala namang nagturo sa akin noon. Pangalawa, sino at ano daw ba ang kalaban ko? Kasi wala naman daw silang nakikita. Hindi ko lang sila pinansin. Nagpatuloy lang ako sa pagdarasal nang biglang magsalita ang demonyo. Dada, dada, dada. Ako ay isang kaibigan, hindi kalaban. Kung kakampi ka lang, bibigyan kita ng higit-higit pa ang kapangyarihan. Bibigyan din kita ng higit pang katalinuhan. Ang lakas na inaasam mo noon pa man. Pero may kapalit siyempre. Ang kaluluwa mo. Ibibigay mo sa akin ang kaluluwa mo at ng iyong pamilya. Kailangan mo lang din kaming sambahin, katulad ng pagsamba mo sa Diyos mo. Kaya ako nalaman ang pangalan niya ay dahil siya na mismo ang nagbanggit nito.
Hindi katulad ng naunang demonyo na kailangan ko pang hulaan ang pangalan niya habang tumatawa siya. Nagdasal ako sa Panginoon na alisin niya ang demonyo sa harapan ko. In Jesus' name, umalis ka. Nakailang ulit akong usal ng pangalan ni Jesus bago siya umalis. Kinaumagahan, nakiusap ako kay mama na ipag-drive ako papunta sa bahay ni Kuya Pilo. Isang manggagamot na kauna-unahan kong nilapitan noong panahon na nakulam ako. Nagtanong ako kay Kuya Pilo kung bakit ka ako puro demonyo ang nakakalaban ko. Sagot niya sa akin, "Normal yan, Dada. Dahil tunay na nakaagapay sa iyo ang Diyos at ang kanyang anak. Kasama ang mga banal na anghel. Ang Diyos mismo ang pumili sa iyo. Kaya't ang magiging kalaban mo talaga ay mga demonyo. Ngunit kung mga elemento, lamang lupa, o diwata ang pumili sa iyo, ganoong klase rin lamang ang mga makakalaban mo. Kaya Dada, palakasin mo ang pananampalataya mo sa Diyos. Linisin mo ang sarili mo mula sa mga masasamang loob at galit. Matuto kang magpatawad. Huwag mong hangarin masyado ang maging mayaman. Dahil dyan, maraming tao ang nahuhulog sa patibong ng mga demonyo. Tandaan mo, hindi lahat ng biyaya na natatanggap ng tao ay galing sa Diyos sa kalangitan. Hindi lamang po dalawa. Maraming demonyo ang gumambala sa akin. Iba't ibang klase. Ilang araw ang lumipas, nagkasipon at nagkalagnat ang kapatid ko. At kahit anong gamot ang ipainom namin, hindi siya gumagaling. Sabi ng mama ko, tignan ko raw ang kapatid ko. Hindi man lang daw ginigisawan. Kaya naman pinuntahan ko yung kapatid ko sa kwarto. Pagkakita ko sa kanya, nakita kong may katabi siyang isang demonyo. Isang mababang klase ng demonyo ayon sa aking gabay. Nag-search ako sa internet ng mga dasal na pampagaling. Nang may mahanap na ako, ay dinasal ko ngayon sa kapatid ko. Makalipas lang ang ilang minuto, ay ginisawan at pinagpawisan na ang kapatid ko. Nagtaka siya kung anong ginagawa ko. Sagot ko, "Aba, dinadasalan lang kita." Yung ginawa ko, Sir Kira, parang pag-pray over po. Yung dasal na ginamit ko ay salitang Ingles. Taong 2019, sinubukan kong muling mag-aral dahil yun ang payo sa akin ni Kuya Pilo para din daw matuklasan ko ang mga kakayanan ko habang nag-aaral ako. Bago daw ako maging manggagamot, kailangan kong maghintay ng 10 taon. Sinunod ko ang kanyang payo, ngunit may narinig akong boses na nagsasabi na mas mainam kong susundin ko ang mismong nagtalaga sa akin sa misyon na ito at tuparin ang aking misyon ayon sa utos niya. Nung mag-enroll ako sa school, ay may nagpakita sa akin na 2 kaluluwa. Isang babae at isang lalaki. Nagpakilala sila bilang magkapatid. Hindi ko sila pinansin nung una, ngunit patuloy silang sumusunod sa akin. Napansin ko na kakaiba ang kanilang kasuotan. Ang suot ng babae ay tila tela na seda o abaka. Mahaba ang buhok niya na nakalugay at meron siyang suot na palamuti sa katawan, tulad ng kwintas at porselas. Meron din siyang mga tato na hindi ko nauunawaan. Yung lalaki naman, hindi ko matukoy yung suot niya. Ngunit katulad ito sa babae,
Mahaba rin ang buhok niya at meron siyang mga kolorete sa katawan. Dahil nga sunod sila ng sunod sa akin, kinausap ko na rin ang mga ito. Tinanong ko ang kanilang mga pangalan at kakayanan. Sumagot ang lalaki. Siya raw si Severino at ang babae naman ay si Avelina. 5 raw silang magkakapatid na may kaalaman sa lihim na karunungan. Ngunit silang 2 ang talagang biniyayaan ng malakas na kakayahan. Si Severino daw ang panganay at pangalawa naman itong si Avelina. Ang pangatlo nilang kapatid na si Anacleto ay may kakayahang magpagalaw ng mga bagay, manggamot ng hayop at makakita ng hinaharap, kaya naman kaya niyang manghula. Ang pang-4 na kapatid nila ay si Ignacio. Ang kakayahan naman daw nito ay ang makaramdam ng mga mangyayari, lalo na kung ito ay masama. May kakayahan din siya na katulad ng kay Anacleto, ngunit mas malakas. Ang pang-5 naman ay si Felipa. Ang kakayahan nito ay ang manghilot at maglakbay sa pamamagitan ng lakbay diwa. Sabi niya pa na mas pinalad daw sila ni Avelina dahil nga lumakas ang kanilang kakayahan. Kaya raw sila ang palaging nagtutulungan sa bawat laban, lalo na kung ang labanan ay matindi. Alam daw nila ang lahat ng klase ng panggagamot at ritual. Samantalang ang kakayahan ng 3 nilang kapatid ay mga limitado lamang. Tumangutango lamang ako dahil hindi ako makapaniwala sa nangyayari. Makalipas ang ilang buwan ng kanilang pagsunod at pangungulit sa akin, hindi ko pa rin pinapansin ang kanilang alok. Hanggang sa kinausap ako ng aking gabay at sinabing tanggapin ko ang kanilang ipinagkakaloob. Tumutol ako nun. Sabi ko ayoko. Ilang beses nakako kung gustong linlangin ng mga demonyo. Kaya talagang ayaw ko. Ayon sa gabay ko, ang aking pagtanggap sa alok nila ay isang kakayanan na magagamit ko sa panggagamot, katulad ng isang babaylan. Sinabi ng gabay ko na ang 5 magkakapatid daw na yon ay kamag-anak namin sa side ng nanay ko, na kahit sino daw sa amin walang nakaabot dahil panahon pa daw ng World War I nang mabuhay ang mga ito. Isang gabi, nasa kwarto ako noon at kinakausap ang 2. Tinanong ko sila kung bakit sa akin nila ito binibigay. May kakayanan naman nakako ako. Sapat na sa akin iyon. Sabi ko pa, may 2 pinsan din kako ko na bukas ang 3 mata. Bakit kako hindi sa kanila? Bakit sa akin? Sumagot sila na ako raw ang nakikitaan nila ng tunay na kabusilakan ng kalooban. Bata pa lang raw ako, nakikita na nila na ako raw ang hahalili sa kanila bilang may karunungan sa aming lahi. Nakita daw nila ang mga pagsubok na dinaanan ko sa buhay at kung paano akong maliitin ng mga kamag-anak ko. Nagtanong ako sa kanila, hindi ba ako ang isang tao na may kakayahan at hindi agad pinasa, hindi namamatay? Ayon sa mga naririnig kong kwento, hindi namamatay ang tao hanggat hindi nito iyon na ipapasa sa iba. Ang sagot ni Severino, oo daw, ganon sa mga mangkukulam, mambabarang at aswang. Pero sa katulad naming manggagamot, maaari naming ipasa ang kakayahan sa iba't ibang paraan. So tinanong ko, sa paanong paraan mapapasa? Nagsalita si Avelina. Sabi niya, sa pamamagitan daw ng panaginip. Sa pamamagitan daw ng panaginip, ay maipapasa niya sa akin ang lahat ng kanyang kaalaman. Sumagot naman si Severino na silang 4 daw ay ipagkakaloob sa akin ng lahat ng kanilang kakayahan
sa bawat pagkain at inumin ko. Pagkalipas ng 3 araw, may ginagawa ko noon nang bigla na lang akong makaramdam ng matinding antok. Hindi ko malabanan, kaya naman nahiga na muna ako sa higaan ko at agad akong nakatulog. Hindi ko alam kung nakaidlip lang ba ako o totoo kong nakatulog noon. At nanaginip ako. Sa panaginip ko, nandoon at kasama ko ang 5 magkakapatid. Sabi nila, "Sa'yo namin ninais na ipasa ang aming karunungan at hindi kami pwedeng magkamali dahil ikaw talaga ang nakatakda." Si Avelina ay nag-abot sa akin ng puting bato na kasinlaki ng isang holen at napakakinang nito. Sabi niya, lunukin ko raw ang mutya. Umangal ako noon, tapos tinanong ko siya, "Ano? Papalunok mo sa akin to? Holen to eh." Sumagot naman si Avelina. Hindi niya raw batid ang sinasabi ko. Hindi niya maintindihan. Kaya naman ipinaliwanag ko pa yung holen. Nag-request ako na kung pwede bang magdasal na muna. Tumango naman sila, kaya nagdasal ako. "Amang Yahweh, ayoko itong tanggapin. Baka nililin lang nila ako." Dahil sa pagdasal kong yon, ay may narinig akong nagsabi at pinausal sa akin ng 3 beses ang pagkilala sa espiritu, kung mabuti o masama ba ito. Kasama din dito kung hindi ba nagpapanggap ang espiritong kumakausap sa akin, na hanggang ngayon nagagamit ko pa rin ito. May isa akong gabay na nagsalita at ang sabi, nasa panig sila ng kabutihan. Tanggapin ko raw ang kanilang ibinibigay. Kung hindi lang sinabi sa akin ng gabay ko na tanggapin ko na nga iyon, hindi ko talaga ito tatanggapin. Kaya naman ang ginawa ko, nung masiguro kong kakampi nga sila at hindi nila ako nililinlang, ay inilahad ko ang aking palad at medyo napipilitang nagsabi ng, "Sige na nga, akin na." Bago ibigay sa akin ang mutya, sinabi ni Avelina na bago ko raw ito lunukin, dapat alam ko raw ang aking gampanin bilang may kakayahan sa lihim na karunungan. Dapat ay palakasin ko ang aking sarili laban sa mga bagay na nagpapahinas sa akin. Tandaan ko raw, buhay ko ang nakataya dito at hindi ito biro-biro. Ang mga makakalaban ko ay nasa panig ng kadiliman. Hindi lamang mga masasamang espiritu ang makakalaban ko, kundi pati na rin ang mga tao na tumalikod sa Diyos para lamang makuha ang kapangyarihan na ipinagkakaloob ng mga masasamang espiritu. Magpakalinis daw ako, dahil kung ano man daw ang mga tinataglay ko, ay mawawala iyon sa oras na lumabag ako sa batas bilang may kakayahan sa lihim na karunungan. Sinabi pa ni Avelina na ang lihim na karunungan ay dapat kong gamitin para sa pagpapabuti ng aking sarili at ng iba. Gamitin ko raw ito para makapagpagaling, makapagbigay ng gabay, at sa pag-unlad ng espiritual. Huwag ko raw gagamitin ang aking kakayahan para sa pang-aabuso, pananakit ng kapwa, o pagmamanipula ng iba. Dapat kong gamitin ito ng may disiplina. Huwag akong magyayabang o magmamataas. Lagi ko raw tatandaan na isa itong regalo mula sa Diyos. Kaya gamitin ko ito bilang paglilingkod sa Kanya at huwag gamitin ang layunin labag sa kalooban ng Diyos. Ang lihim na karunungan ay hindi dapat ipagbunyag sa mga taong hindi karapat-dapat o hindi handa. Dagdag pa ni Avelina,
Tinanong ko siya kung paano malalaman kung sino ang hindi karapat-dapat o hindi handa. Sumagot sa akin si Severino na ang mga taong hindi raw handa ay maaaring hindi maunawaan ang konsepto at ang aral ng lihim na karunungan. Maaaring magdulot ito ng pagkalito at pagkabigo at maaaring hindi nila magamit ang karunungan ng tama. Ang mga taong hindi pa handa ay maaaring hindi alam kung paanong gamitin ng tama ang lihim na karunungan at maaaring gamitin ito sa masasamang layunin upang makapanakit, makapang-abuso at makapamanipula. Ang lihim na karunungan ay maaaring mawala o masira kung ibabahagi ito sa mga taong hindi pa handa. Maaaring hindi nila maingatan ang karunungan at hindi nila ito magamit ng tama. Dagdag pa niya na mahalaga ang pag-iingat sa pagbabahagi ng lihim na karunungan. Huwag itong ibabahagi sa mga taong hindi pa handa. Ang mga taong hindi pa nagsisimula sa kanilang spiritual na paglalakbay. Ito ay magdudulot ng kalituhan sa kanila. Maaaring hindi nila maunawaan ang konsepto nito. Ang pagbabahagi ng mga lihim na ritual o seremonya. Dahil maaaring hindi nila ito maingatan o magamit ng hindi tama. Ang pagbibigay ng mga kaalaman sa mga taong hindi pa handa, maaaring hindi nila agad matutunan kung paano itong gamitin ng tama, na maaari namang magdulot ng negatibong epekto. Ito raw ay dapat lamang ibahagi sa mga taong handa ng matuto, maglingkod at maging responsable sa kanilang mga aksyon. May nag-flashback sa akin, Sir Kira. Noong time na may isang sikat na manggagamot ang nagbabahagi ng mga orasyon at ritual sa mga tinuturuan niya. Kaso may nag-report sa kanya na yung ilan sa mga tinuturuan niya ay ginagamit ito para kumita ng pera. Kaya naman ang ginawa niya, itinigil niya na lang ang pagtuturo. Pagkatapos magsalita ni Severino, ay sumunod naman si Avelina. Sinabi niya na handa na raw niyang ipasa sa akin ang kanyang mutya, pati na ang kanyang 4 na kapatid. Kaya daw ihanda ko ang sarili ko sa kahit anong mararamdaman ko sa aking katawan. Sabay abot niya sa akin ang mutya at sinabing lunukin ko raw ito. Sa puntong yon, nagtanong muna ako kung wala ba akong iinuming tubig. Hindi naman baka ako kung mamamatay doon. Sumagot naman si Avelina na wala daw akong dapat ipag-alala. Basta lunukin ko lang daw. Kaya naman kahit may kaunting pag-aalinlangan, ay nilunok ko na nga ang mutya. Bigla akong napapitlag noon mula sa aking pagkakatulog. Ramdam ko sa aking katawan na may dumadaloy sa aking lalamunan. Para ba itong candy na aksidente kong nalunok ng buo? Hindi man ako nilagnat tulad ni Rasha noong ipinasa sa kanya ng kanyang lolo ang kakayanan, pero may kakaiba akong napansin sa aking katawan. Yung babaeng tinutukoy ko na nailathala ang kanyang kakayahan sa magpakailanman, nagkaroon din siya ng pangitain. Napanood ko yon at nasabi ko sa sarili ko na pwede pala talagang mangyari yon. Na sa panaginip ipinapasa ang kakayahan ng isang manggagamot. Sa panahon ngayon na laganap na ang teknolohiya, bihira na lang ang naniniwala sa mga ganitong bagay. Sinasabi ng iba na ang paniniwala sa engkanto, aswang at multo at iba pang mga elemento ay ginagamit na lang daw bilang kwentong panakot sa mga bata. Pero mali sila. Hanggang ngayon po, ay umiiral pa rin ang mga ganitong nilalang. Maisingit ko lang po, Sir Kira. Napakinggan ko po kasi yung kwento nyo. At mas na-focus ako sa atensyon ko sa 2 estudyante
na nakaranas ng sleep paralysis. Ito po ang maibibigay kong payo sa inyo. Sana makatulong sa inyo. Una, maging kalmado. Bagamat nakakatakot ang karanasan, subukang kalmahin ang sarili at tandaan ninyo na ito ay pansamantala lamang. Ikalawa, subukang igalaw ang maliliit na bahagi ng katawan. Igalaw ang inyong mga daliri sa kamay o paa. Minsan, ang pagkakaroon ng kontrol sa maliliit na galaw ay maaaring makatulong upang makawala sa sleep paralysis. May nagsabi sa akin noon na kapag nakaranas ka ng ganito, ay kurutin mo ang sarili mo. Ikatlo, focus sa paghinga. Subukang huminga ng malalim at kontrolado. Ang focus sa iyong paghinga ay maaaring magbigay ng pakiramdam ng kontrol at makatulong sa pagpapakalma. Pang-apat, magdasal o mag-isip ng positibo. Kung naniniwala ka sa pananampalataya o may mga positibong bagay kang iniisip, maaari itong makatulong sa mental na aspeto ng sleep paralysis. Maraming tao ang nakakaranas ng mga kakaibang imahe o pakiramdam ng presensya, kaya ang pagdarasal ay nagbibigay ng kapanatagan sa kanila. Panglima, iwasan ang pagtulog ng nakatihaya. Ayon sa ilang pag-aaral, mas madalas na nangyayari ang sleep paralysis kapag natutulog ka ng nakatihaya. Subukan yung matulog ng nakatagilid upang mabawasan ang posibilidad nito. Ika-6, panatilihing regular ang pagtulog. Ang pagkakaroon ng sapat na oras ng tulog ay makakatulong upang maiwasan ang sleep paralysis. Ang sobrang pagod o stress ay maaaring magdulot ng mas madalas na sleep paralysis. Pang-7, iwasan ang sobrang stress. Ang mataas na antas ng stress o anxiety ay maaaring magpalala ng sleep paralysis. Subukang gumawa ng mga relaxation techniques bago matulog, tulad ng deep breathing at meditation. At ang pang-8 at panghuli, maging mas maingat sa sleeping habits. Siguraduhing may regular at sapat na oras ng pagtulog at limitahan ng paggamit ng gadgets o anumang activities bago matulog. Kapag madalas o labis na nakakabahala ang sleep paralysis, mainam ding magpakonsulta sa doktor o sleep specialist upang masuri kung may mga underlying sleep disorders tulad ng narcolepsy o insomnia. Kaya ko na-share yan kasi hindi lang naman mga entities ang nagiging dahilan kung bakit nagkakaroon ng sleep paralysis. May dahilan din ang pisikal nating katawan. Marami na kasi ako nahawakan na kasong ganyan. Sa awa naman ng Diyos ay naging okay naman sila. Hanggang dito na lang po ulit, Sir Kira. Sa susunod po, ay ikukwento ko pa ang iba ko pang karanasan sa ganitong larangan na may kakayahan. Hindi ito naging madali dahil hindi naman lahat ay naniniwala. Nasa tao lang talaga kung papaano itong tatanggapin. Salamat po muli. God bless po sa lahat. At sana kayo na po muli ang bahalang mag-ayos ng mga errors. At sana din ay mas dumami pa ang subscribers ninyo. Sana din, marami pang katulad ko ang mag-share sa inyo ng kanilang mga tunay na karanasan. Yo, Kirara! Maraming salamat sa pakikinig sa episode natin ngayon. Pakilike naman po ng video natin at pakisubscribe na rin po kung hindi pa kayo nakapag-subscribe. Hanggang sa muli po. Salamat.